gabi, bago magwala ang bata sa bayan, pagkatapos nitong ipaghiganti ang kanyang lolo, siya ay binansagang slaughtering scythe demon. Sinugod niya ang mga tao, pinapagpapatay, at nang matapos na siya ay napagtanto na niya ibang saya ang nararamdaman. Ito ba ang sabi ng lolo ko na tunay kong pagkatao? Slaughtering scythe demon, sigaw ng biktima, habang akma na niya itong papatayin ay bigla siyang sinipa ng isang tao. Buhay ka pa pala. Kahit na hindi ka marunong ng martial arts ay nakaya mo pa kaming sundan. Nagtataka ako kung sino ang sumusunod sa amin, pero isang bata lang pala na hindi marunong ng martial arts, at bigla niya itong sinaksak. Napagtanto naman ng bata na napakalaki ng agwat ng lakas nila, at naisip niya na ito na ang katapusan ng kanyang buhay, pero nang magkamahalay siya, ay nakulong lang ito. Pero alam niya na papatayin pa din siya sa kabila ng lahat. At biglang napaisip na kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon, ay hinding-hindi niya ito papakawalan. Balik sa kasalukuyan na pinatay na niya ang prinsipe. Ano ngayon, Guard Cam? Patay na ang peking prinsipe. Galit na sinugod ni Guard Cam ang bata at para bang papatayin na niya ito. Habang sinasakal niya ito ay napaisip siya kung bakit ang lakas pa din niya. Sinabi ng bata na total magkapareho lang din sila ng mukha ng prinsipe, ay siya na lang ang papalit dito para maging sunod-sunuran sa kanya. Papatayin lang din naman siya, kaya inunahan na niya ang prinsipe. Ngayon wala nang magagawa si Guard Cam kundi tanggapin ang alok ng bata na siya ang tumayo bilang si Mok Gyeongwon. Sa Moksword Manor, napagkasunduan ni Guard Cam at ang bata na ang bagong pangalan ay Mok Gyeongwon na susunod lang siya sa kanya. Kung hindi siya tutupad ay papatayin agad siya nito. Ibinigay sa kanya ang neutralizer para sa poison dahil sa 24 na oras ay kakalat na ito sa kanyang katawan. Napag-isip-isip din niya na maswerte pa din siya kahit ganun ang nangyari at nagkaroon siya ng bagong buhay. Pero hindi niya makakalimutan ang taong pumatay sa kanyang lolo na ang akala sa kanya ay patay na dahil nakita na ang bangkay ng prinsipe. Mabubuhay lamang siya bilang si Mok Gyeongwon para matuto ng martial arts at sa gayon ay maipaghihiganti ito. Papatayin niya mismo ng kapareho ng pagpatay sa kanyang lolo ng walang ahwa at brutal.